Araw mga kaistorya, kumusta? Welcome sa aking vlogs. Kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel, thank you po. Please don't forget to subscribe. Kung ikaw naman po ay nanonood sa aking Facebook account and TikTok account, please don't forget to follow and please help me grow my subscribers by sharing it to your friends, and please click the likes and do some comments also on the topics that we will discuss here mga kaistorya. At kung ikaw naman po ay naghahanap, no, ito singit ko lang ha, kung ikaw naman po ay naghahanap ng mga magaganda, trendy, fashionable pero affordable na mga dress, pants, trousers, bags, women's apparel mga kaistorya, please visit the FB account of my wife. Nasa screen yan, Glynis May Arsua. Pwede kayong mamili dyan, send nyo lang sa messenger yung mga orders nyo, at pwede rin kayong manood ng live niya. Kaya napakahalaga po na mag-follow at i-add nyo siya sa friend mga kaistorya. At kung ikaw naman po ay masisihan mamaya sa ating gagawing balitaktakan, ma-empower ka or basta ma-inform ka at natuwa ka, you can also express your support by clicking this icon mga kaistorya. Nasa lower right ng aking video. Ayun, pag click mo dyan, ito yung lalabas sa screen. Tingnan nyo ng mabuti mga kaistorya. Kayo nang bahala niyan mga kaistorya. Thank you in advance. At bago tayo magpapatuloy sa ating balitaktakan sa araw na ito, ay banatan muna natin ang Genesis Organic Spirulina. Ito lagi nating iniinom araw-araw. Ang Genesis Organic Spirulina kasi mga kaistorya, hindi ito synthetic drug, kaya malayo sa side effects. Wala itong side effects mga kaistorya. This is a blue-green algae na itinanim sa fresh mineral water in an environment with a very low pollution. Ito ay may mga nutritional contents na kailangan ng ating katawan para mamamalaging masigla at malakas ang ating katawan in spite of our age. Mabibili ito online at sa mga Mercury Drug Stores and pharmacies nationwide. Pero kung ikaw ay nanonood sa ibang bansa, pwede nyo itong i-order online mga kaistorya. Genesis Organic Spirulina, ang dekalidad na spirulina ng bayan. So, inom muna tayo mga kaistorya bago tayo magpatuloy sa ating balitaktakan. Allow me to explain or to express my personal opinion or analysis sa decision ng dalawang congressman dito sa Cagayan de Oro City. Si Congressman Rufus Rodriguez ng District 2 ng Cagayan de Oro City na hindi pumirma sa impeachment case against VP Sara Duterte, at kay second district representative Congressman Rufus Rodriguez na hindi pumirma sa impeachment case ni VP Sara, at ni first district Congressman, first district of Cagayan de Oro City Representative Congressman Attorney Lord Swan na pumirma sa impeachment case ni VP Sara. Iba't ibang reaksyon, sari-saring komento ang natanggap ng mga public officials na ito. Let's start from Congressman Rufus Rodriguez. Si Kong Rufus ay hindi pumirma sa impeachment case. Isa siya sa mga 100 plus na mga congressman na hindi pumirma sa impeachment case ni VP Sara. Ang analysis ko dyan mga kaistorya, hindi risky sa part ni Congressman Rufus kung hindi siya pipirma sa impeachment case. Kasi ganito yan mga kaistorya, simula pa man noon mga kaistorya, hindi naman talaga pro-administration si Congressman Rufus. Alam natin yan mga kaistorya. Noong election ng 2022, the Rodriguez family is very vocal on supporting Leni Robredo. Leni Robredo talaga yan. Yun talaga sinuportahan ni Congressman Rufus Rodriguez. Pero hindi mananalo si Leni Robredo, di ba? So, fast forward tayo mga kaistorya, ang nanalo si President Bongbong Marcos Jr.
for President and VP Sara Duterte for Vice President. Hindi rin supporter, supporter ang mga Rodriguez sa mga Duterte. So sa issue ngayon, mga istorya, nasa neutral ground si Congressman Rufus. At kahit nasa neutral ground si Congressman Rufus, mga istorya, ang kagalingan lang dyan, si Congressman Rufus kasi hindi siya nagsalita ng masama laban sa administrasyon. Wala akong narinig, correct me if I'm wrong, wala akong narinig na nagsalita ng masama si Congressman Rufus laban kay Marcos, laban kay Sara, laban kay Romualdez. Wala siya. Talagang nakita natin na si Congressman Rufus trabaho lang ng trabaho. Kung meron man siyang mga inilalabas na statement, that's purely trabaho lang talaga, related lang sa trabaho niya. Like for example, yung mga proper ano ba tawag doon? Proper standards when conducting a hearing sa House of Representatives. Parang meron yatang, in some other way, nagkaroon yata ng kaunting argument si Congressman Rufus at si Congressman Dan Fernandez. Pero ako lang yan, very professional yon. Walang mga below the belt na comment. So, sa tingin ko mga istorya, personal analysis ko mga istorya, safe doon si Congressman Rufus. Kung hindi man niya pipirmahan yung impeachment case, walang masyadong impact yun sa part ng mga Marcoses, ng mga Romualdezes. Bakit? Talaga namang hindi naman talaga ine-expect ng mga Romualdez at Marcos na pipirma yung si Congressman Rufus Rodriguez diyan sa impeachment. Kasi nga noon pa man identified na siya na siya ay nasa kabila, nasa pink. Mga istorya. Diba? Kuha nyo. At ngayon, kahit na hindi pipirma si Congressman Rufus diyan, hindi rin risky sa part niya kasi dito sa Cagayan de Oro City, ang totoo lang mga istorya, sa distrikto, walang kalaban si Congressman Rufus. Walang kalaban si Congressman Rufus Rodriguez din sa distrikto. Yan ang totoo. So, kahit wala pang election, alam na natin kung ano mangyayari dyan sa distrikto kasi nga, walang kalaban si Congressman Rufus sa distrikto. Ganun ang take ko dyan mga kaistorya. So, kung hindi man lalagda si Congressman Rufus sa impeachment case, hindi masasaktan si Congressman Romualdez, hindi rin masasaktan si President Marcos. Nakuha niyo yun mga kaistorya. Kasi hindi naman siya noon pa man, parang kumbaga nakaset na yung heart and mind ng mga Romualdez at mga Marcos na talagang si Congressman Rufus ay hindi sa kanila. Ibang usapan mga istorya, ibang usapan kung identified ka na kanila, tapos pagdating doon sa impeachment hindi ka pipirma. Ibang usapan yun. Masasaktan ang mga Romualdez at Marcos doon mga istorya. Bagaman sinabi ni President Bongbong Marcos Jr. na hindi siya sasaktan sa impeachment, pero yung anak niya si Congressman Sandro Marcos ay unang lumagda doon sa impeachment. Ngayon, kung ikaw ay identified sa kanila tapos hindi ka lalagda doon sa impeachment, ibang usapan yun. Masasaktan sila mga kaistorya. At talagang sigurado maaapektuhan ka. Maaapektuhan ka sa mga budget, sa mga pondo, at sa political career mo. Bakit? Kasi pakiramdam nila mga kaistorya, parang trinaydor sila. Bakit? Identified ka nila na sa panig ka nila Ngayon mga kaistorya, i-embrace na natin ng reality. We have to embrace the reality na itong politika sa Pilipinas, alliances talaga yan. Alliances talaga yan mga kaistorya. At talagang part na sa kultura ng mga ng politics sa Pilipinas na talagang palipat-lipat yan mga kaistorya. Dito nga sa Cagayan de Oro, ito na lang, real talk tayo mga kaistorya. Nag-alliance ngayon ang mga Rodriguez at Uy. Way back 2022, yung mga Uy at Rodriguez talagang nagbabatuhan ng issue yan. Nagbabatuhan ng issue yan kasi hindi pa sila magkasama dati. Nagbabatuhan ng issue yan mga istorya. Oo, babatuhan ng issue yan sila. Pero ano nangyari ngayon mga istorya? Alliance na sila. Ganun talaga ang politika sa Pilipinas. Kaya tayo mga Pilipino, mag-move on na tayo. We have to embrace the reality. Huwag na tayong masaktan. Kasi yung mga magkalaban noon, hindi natin alam sa susunod na eleksyon, magkasama na yan. Ito, si former City Mayor Oscar Moreno at ngayon si incumbent Congressman Lawrence Juan. Noon, magkalaban yan, dalawa. Magkalaban yan. Nung mayor pa si Oscar Moreno at councilor pa si Congressman Juan, matindi din yung bakbakan yan, matindi din ang batuhan yan sa isa't isa. Lalo na doon sa ayuda. Talagang
binabatikos ni Congressman Lord Swan si Mayor Moreno noon dahil sa issue ng ayuda, at talagang sumasagot din si Mayor Moreno at talagang binabanatan din niya si Congressman Lord Swan. Ano nangyari ngayon mga kaistorya? Di ba magkasama sila ngayon? Hindi pa ba tayo makapag-move on na ganun talaga politika ng Pilipinas? Hindi lang dito sa Cagayan de Oro. Hindi lang yan dito. Buong Pilipinas yan. Ganun talaga. Ganun talaga kung saan. Kasi kung saan ka pwedeng saan ka pwedeng saan ka pwedeng sa tingin mo ay makabenepisyo ka, ganun ba? Ganun talaga yan mga kaistorya. Hindi ka pwede sa politika ng Pilipinas kung wala kang kasama, wala kang alliance. O di ba? Ngayon, sa case kasi ni Congressman Lord Swan, ibang usapan yan mga kaistorya. Bakit? Kasi noong pa man ay talagang supporter na si Congressman Lord Swan, both Duterte and the Marcos noong buhay pa ang unity team. Fast forward tayo mga kaistorya, bago tayo mag-fast forward, ganito yan. Noong wala pang awayan between the Dutertes and the Marcoses, si Congressman Lord Swan identified na yan sa mga Marcos. Magkasama na yan sila ni Congressman Sandro, nila Congressman Romualdez. Meron nga siyang tingog dito sa Cagayan de Oro City. Ibig sabihin talaga, bago pa man nangyari ang away na ito, identified na si Congressman Swan na alliance ng mga Romualdez at ng mga Marcos. At ito, real talk tayo mga kaistorya. Realidad naman talaga. Kapag hindi ka alliance ng current administration, wala ka. Kulang ka sa pondo. Kapag kulang ka sa pondo, wala kang masyadong magawa sa distrito mo. Di ba? Oo. Now, kung sasabihin nyo, tagagawa naman ng batas yung mga congressman, oo nga, tagagawa ka ng batas. Pero kung identified ka naman sa oposisyon, kahit gaano kaganda ang batas mo, kahit gaano kaganda ang bill mo, wala din mangyayari. Matutulog yan kasi hindi ka nga kasangga ng administrasyon eh. Sino ang ipapriority ng administrasyon pagdating sa mga pag-approve ng mga bills? Of course, yung mga kasangga nila. Ganon ang realidad ng politika sa Pilipinas. Ngayon, lagdaan na, fast forward tayo mga kaistorya. Itong si Congressman Swan, identified na talaga yan sa mga Marcoses, sa mga Romualdez, at parang magkaibigan yan si Congressman Swan at si Congressman Sandro. Kaya nga, ang mga pondo para sa mga AX, MAIP, AKAP dyan, mga infrastructure project, isa sa mga na-prioritize dito ang first district ng Cagayan de Oro City kasi ka-alliance siya ng current administration. Di ba sabi ko kanina, kung hindi pumirma si Congressman Rodriguez sa impeachment ni VP Sara, walang masyadong impact yan sa mga Romualdez at Marcos kasi hindi naman talaga sa alliance eh. Noon pa man alam na nila na taga-pink talaga yan si Congressman Rodriguez. Pero kung hindi pumirma si Congressman Swan doon sa impeachment, ibang usapan yun. Masasaktan ang mga Romualdez, masasaktan ang mga Marcos. Ang mangyayari niyan mga kaistorya, maiipit ngayon si Congressman Swan. Ang magiging pakiramdam ng mga Romualdez at ng mga Marcos, trinaydor sila ni Congressman Swan. Pagkatapos ng lahat-lahat ng mga suporta na ibinigay ng mga Romualdez at Marcos sa kanya, hindi pala siya ka-alliance nila kasi hindi siya pumirma sa impeachment. Kaya yung ginawa ni Congressman Swan mga kaistorya, ang tawag doon judgment call. Judgment call yun mga kaistorya. Yun ang tinatawag na bigger picture. Bigger picture yan. Dalawa kasi yung magiging bigger picture ni Congressman Swan eh. Bigger picture A. Ito yan, bigger picture A. Hindi pipirma si Congressman Swan sa impeachment. Magagalit ang mga Romualdez at Marcos. Sabihin na lang natin, matutuwa ang mga tao sa Cagayan de Oro City. Posibleng manalo siya. Pero hindi pa siguradong manalo siya. Posible pa lang na manalo siya. Kasi hindi pa natin pwedeng bilangin ang mga chicks or ano ba yun, ang tawag nun, ang mga sisiyo kung hindi pa talaga naging sisiyo.
Kung itlog pa lang, di ba? Oh, yun ang bigger picture doon. Kung hindi niya pipirmahan yung impeachment, magagalit ang mga Romualdez. Matatawag siyang traidor. Magagalit yung mga Marcos. Kasi ganun, alliances talaga yan. Ano mangyari nun? Probably siguro mag-pull out yung mga tingog dyan sa opisina niya. Wala na siyang budget, wala na siyang project, wala na. Total, malapit din naman ang eleksyon. Okay, sabihin na natin natuwa yung mga tao. Yay! Go! Salamat at sinuportahan mo si BP Sara. Posibleng mananalo siya sa eleksyon. Kung ganun talaga kalakas ang mga Duterte dito sa 1st District ng Cagayan de Oro City. Kung ganun talaga kalakas. Posible. Pero bakit ko sinasabing posible? Kasi wala pa ang eleksyon. Diba? Ganun ba tayo kasigurado na yung mga nagbabash kay Congressman Lordan, it will be converted into votes? At gano'n ba tayo kasigurado na yung mga nagbabash sa kanya dahil pumirma siya dun sa impeachment case ay talagang totoong tao yun? Baka trolls lang yun, di ba? Yung bigger picture eh. Pero posibleng mananalo siya. Posible pa nga lang. Bigger picture A yun. Ano ang bigger picture B? Okay. Itong bigger picture B, mga istorya, nung nilagdaan ni Congressman Swan yung impeachment case against BP Sara, magagalit yung mga supporter ni BP Sara. Mag-iingay dun sa social media. Katakot-takot na bash ang matanggap ni Congressman Swan mula sa mga Duterte supporters. Pero tuloy ang alliance niya sa mga Marcos at mga Romualdez na nasa current administration who holds the golden spoon, who holds the purse. Ano ibig ko sabihin? May hawak ng budget, mga kaistorya. Kaya nung pinirmahan niya, that signature proves na talagang alliance siya ng mga Romualdez at Marcos. At dahil doon, tuloy-tuloy ang pondo, tuloy-tuloy ang project, tuloy-tuloy ang budget. Kung merong lalapit doon sa opisina niya, manghihingi ng tulong pinansyal, tulong medikal, hindi maaantala yon. Hindi maaantala yon. Kasi tuloy-tuloy ang pondo, tuloy-tuloy ang budget. Merong magagalit sa kanya, merong magbaba sa kanya, pero sa kabilang banda, yung mga taong nangangailangan ng tulong medikal pinansyal, tuloy-tuloy yon, mga istorya. Kasi alliance na yung makapangyarihan eh. Tuloy-tuloy yun. Pati yung mga infrastructure project niya sa distrito ng Cagayan de Oro City. At pati yung mga batas niya, mga bill niya, mapapansin agad yon. Di ba marami na siyang batas na ginawa? Marami na siyang batas na nagawa, na-approve talaga, naging batas. Bakit? Kasi alliance eh. Kilala siya talagang alliance ng mga Marcos at ng mga Romualdez. Yun ang bigger picture B. Yun ang bigger picture B, mga istorya. Ganun talaga kahirap kapag nasa ganun kang posisyon. Sometimes you have to make a judgment call. And when you make a judgment call or a decision, merong matutuwa, merong hindi. Yun ang nangyari kay Congressman Swan. Pinirma niya yun, tuloy ang ayuda, tuloy ang budget, tuloy ang pondo. Hindi maapektuhan yung tingog dyan sa opisina niya. Pag may nanghihingi ng tulong dahil kinulang ang bayad sa ospital, meron. May hingi ng mga emergency funds dahil namatayan or nagkasakit o ano-ano ba, meron. Kasi tuloy-tuloy nga yung budget, tuloy-tuloy nga yung pondo. At malapit na rin ang eleksyon, mga kaistorya. Sa eleksyon kasi, mga kaistorya, kailangan mo ng alliance. Totoo yan. Kailangan mo ng logistics, kailangan mo ng resources para ka manalo. Napakabihira lang, mga kaistorya, sa political industry ng Pilipinas na independent na nanalo. Bihira lang yon. Kailangan mo talagang makipag-alliance. Kailangan mo talagang makipag-collaborate para malaki ang chance mo na manalo. Ngayon, mga kaistorya, ito ang tanong, mga kaistorya.
Tama ba ang ginawa ni Congressman Rufus Rodriguez na hindi siya pumirma sa impeachment case against VP Sara Duterte? At tama ba ang ginawa ni Congressman Suan na pumirma siya sa impeachment case against VP Sara Duterte? Malalaman yan, mga kaistorya, sa resulta ng eleksyon. Malalaman yan, mga istorya. Pero sa sinabi ko kanina, yung kay Congressman Rufus, hindi na masyadong risky yun. Kasi sabi ko nga, sa distrikto, parang wala siyang kalaban, mga kaistorya. Pero dito kasi sa District 1 ng Cagayan de Oro City, ibang usapan. Puro yan mga malalakas, makapangyarihan, at maraming pera. Di ba? Ganun yan, di ba? Yung pamilyang, hindi mo rin pwedeng ma-discount yan. Hindi mo pwedeng, kumbaga, sa Bisaya pa, hindi mo pwedeng makumpiyansahan yan kasi matindi, malakas din ang pamilyang yan dito sa Cagayan de Oro City. So, anong gagawin ngayon ni Congressman Suan? He has to make a judgment call na maaaring merong magalit, merong matuwa, meron ding nonchalant lang, mga kaistorya. Yung mga nagalit, galit talaga sila. Ngayon, hindi maiwasang may stress din si Congressman Suan kasi baka nga maapektuhan ang boto. Pero yung pagsasabi natin na tama or mali ba ang kanilang desisyon, malalaman yan after election. Only the figure can tell. Parang negosyo. May isang tindahan, maraming mga tao. Akala mo ang lakas ng negosyo kasi maraming tao, mga kaistorya. Pagdating sa computation, wala palang benta or mahina palang benta kasi yung mga tao na nagpunta doon, mga meron lang, mga window shoppers lang, di ba? Figure yan, figure. So titignan natin sa figure this coming election, this coming midterm election, at doon natin masasabi kung yung desisyon ni Congressman Rufus Rodriguez ay tama o mali, at yung desisyon naman ni Congressman Lordan Suan ay tama o mali. Kung mananalo si Congressman Rufus Rodriguez, palakpakan. Kung matatalo naman siya, paano nga siya matatalo? Wala nga siyang kalaban eh. Kaya wala na yan, wala na. Dito tayo kang Congressman Suan. Kung mananalo, kung matatalo si Congressman Suan this midterm election, talagang masasabi ng mga tao na di ba? Hindi ka kasi sumuporta sa mga Duterte. Mali talaga yung decision mo na pumirma ka doon sa impeachment. Pero kung mananalo naman si Congressman Lordan Suan sa eleksyon this year, pwede rin nating sabihin na he made the right decision. At yung mga nang babash sa kanila, probably minority lang yon, mga kaistorya. Anong masasabi mo sa ating pinag-usapan ngayon na medyo mainit, mga kaistorya? Please write your comments below, mga kaistorya. At kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe. At kung ikaw naman po ay bago pa lang nanonood sa aking Facebook account and TikTok account, please don't forget to follow. And please help me grow my subscribers by sharing it to your friends. Mga kaistorya, maraming salamat po at magandang araw sa inyong lahat.